Hi! Ito si Direk Boboy, tagahatid sa inyo ng Kwentong Pinoy. Please like, share, and subscribe lamang. Nako, pumapasok na naman po ang tag-araw. Summer, ang init. Pero palagay ko, hindi pa rin nawawala sa inyo yung magplano na mag-outing o mamasyal. Meron po akong suggestion sa inyo. Isang lugar na nakakalamig ng ulo. Alam niyo kung saan? Sa Batanes. Halika! Biyahe tayo. Para ka talagang nasa ibang bansa kapag ikaw ay nasa Batanes. Ibang-iba ang terrain kaysa sa mga typical provinces natin na may mga rice fields, coconut trees, nipa huts, malapad na highways and bridges. Kaitsarahan talaga ng typical province na ngayon ay dapat may Jollibee, condo at mall. Inay ko po. Ang Batanes ay nasa pinaka-norte ng ating pulo, kung saan naghahampasan ang mighty Pacific Ocean at ang West Philippine Sea. Ibang-iba rin ang kanilang lengguwahe dito, kamukha ng sa Taiwan. Ito ay dumaloy noong sinauna sa Pilipinas at kumalat sa iba't ibang pulo sa dagat Pasifiko. Nahaluan na nga lang ng ibang influences. Iilan lang ang mga isla sa Batanes. Pupunta lang tayo sa dalawa. Sa Batan at sa Sabtang. Sa Batan muna, ang kanilang main island, kung saan nandoon ang maliit na airport, ang munisipyo, ang ospital, ang kolehiyo, at iba't ibang atraksyon. Tulad ng mga gwapo nilang lighthouses. At mga kakaiba nilang simbahan. Maliit lang ang Batan. Nalibot ko na ito dati, ng isang araw, lula ng isang inarkilang tricycle. Nagbaon lang ako ng lunch na in-order ko sa isang karinderya. Adobong baboy, niritong isda, at pako salad. Tumigil lang kami ng driver sa tabi para kumain. Solved na. Marami kang makikitang signages na ganito. Dahil makitid lang ang mga daan at madalas pa masira ng bagyo. Delikado sa salpukan dahil akala mo walang ibang dumadaan. Nung una akong nagpunta sa Batanes in the 80s,
Sa DPWH office lang pwedeng makitulog. Wala pang hotel o inns, wala pang regular na kuryente at water supply. Huwag kang umasa sa telepono at mabibilang mo lang sa isang kamay ang mga sasakyan. Medyo nagbago na hindi. Sa mga bahay na lang, ibang-iba sa Batanes. Yung mga traditional houses nila na gawa sa malalaking bato, graba at corals na sinimentohan gamit ang lime. At binubungan na makakapal na kugon. Puro indigenous materials talaga. Dahil wala namang kapit probinsya na madaling pag-angkatan ng materyales. Makapal na pader, makapal na bubong, makapal na bintana. Panigurado ng mga ibatan laban sa bagsik ng mga bagyong rumaragasa madalas dito. Ito ang ilan sa mga friends namin na nag-posing sa mga typical Ivatan house. Gamit ang headdress na tawag ay bakul. Gawa rin sa kugon. Ito naman ang mga dalawang lighthouses sa Batan na very well maintained. Pinaayos ng dating congressman na si Butch Abad. Ito naman ang kanilang mga simbahan. Ito ang Chapel on the Hill na pinagawa rin ni Abad. Ang Tukon Chapel na napaka-breathtaking ang tanawin. Ito naman ang small hotel at art refuge named after Pasita Abad, ate ni Butch. Isang Filipino artist na mas kinikilala pa sa abroad kaysa sa atin. Dumayo naman tayo sa kabilang pulo, sa Sabtang. Buwis buhay papunta doon. Hindi ka rin pwedeng sumungka.
Pero the rewards, wow! Ito ang mga bahay na bato sa Sabtang, greatly preserved for other people to see, all in a row. At marami ring beautiful spots. Huwag kayong maghanap ng food tripping sa Batanes, yung lamon type. Payak ang cuisine history ng mga Ivatan o mga natives of Batanes. Sa katunayan, ang tawag sa kanilang annual festival ay Kulay Festival. Kulay hindi dahil sa colors, kundi sa kanilang practice na kulay o mag-preserve ng kanilang pagkain, hindi gamit ang yelo o suka o anuman, kundi sa pagpapatuyo ng kanilang karne, isda, at mga root crops, gamit ang init o pausok kung minsan. Karamihan sa Ivatan ay magsasaka o mangingisda. Magsasaka na nag-aalaga ng baka o kambing. O nagtatanim, karamihan ay root crops. Kasama na ang mga bawang at sibuyas. Mga mangingisda naman, karamihan ay flying fish ang huli. Peligroso pumalaot sa Batanes. Mas mahal ang isda sa Batanes kaysa baka. Ang ilang Ivatan ay government employees. Konti lang doon ang private companies. Meron mga small entrepreneurs. Tulad nito, Honesty Cafe, Honesty Store,
Isang tindahan na walang bantay. Kumuha ka lang ng kailangan mo at iiwan lang ang bayad. That is the nature of the Ivatans. Very hardworking, honest, God-fearing, well-educated, meek, but very brave. Ang tatapang. Masarap magpalamig ng ulo sa Batanes. It is the right place to look inward dahil para mong nakikita ang power of the Almighty and nature versus human spirit and survival. Yung nakikita mong maliit na isla sa kalawakan ng mundo at karagatan, binabalot ng ulap at bituin.